Magandang araw! Isa na namang akdang pampanitikan ng Mindanao ang tatalakay natin ngayon at ito ay isang pabula. Bago natin simulan ang ating pagtalakay, narito muna ang ating layunin sa ating pag-aaral, alinsunod sa most essential learning competencies. Nahihinuha ang kalalabasan ng mga pangyayari batay sa akdang napakinggan. Naipaliliwanag ang mahahalagang kaisipan sa binasang akda. Atin munang alamin kung ano ba ang pabula. Isang malikhaing paraan ng pagsasalaysay ng isang makabuluhang karanasan ang mga kwentong pabula. Sa mga pabula, isinasali ng may akda ang katauhan, katangian, damdamin, katalinuhan, at marami pang aspekto ng pagkatao sa mga tauhang hayop o iba pang hindi taong bagay sa mundo. Tulad ng mga taong may iba't ibang pinagmulan at kalikasan, ngunit nagkakataong magkadaupang palad, matutunghayan din sa pabula ang ilang interaksyon sa pagitan ng mga hayop na maaaring magkasundo o hindi nataliwas sa iyong inaakala. Katulad ng maraming kwento, ang pabula ay may mga elemento. Ito ay ang tauhan, tagpuan, suliranin, banghay at mahalagang kaisipan. Higit na napatitingkad ang kabuluhan ng pabula dahil sa mga hayop na humahalili sa tao upang mabigyang tuon ng isang mahalagang kaisipan o ideya. Ang akdang ating babasahin ay isang pabula ng mga Maranao. Ang mga Muslim sa Mindanao ay binubuo ng iba't ibang pangkat o tribo at isa na rito ang mga Maranao. Sila'y naninirahan malapit sa lawa ng Lanao, ang pangalawang pinakamalaking lawa sa Pilipinas. Alam mo bang Ranao ang orihinal na tawag dito na ang ibig sabihin ay lawa o Lanao at kaya tinawag na mga Maranao ay dahil sila ay naninirahan sa may lawa. Sila ay tinaguri ang mga tao sa dagat o people of the lake. Ang kabisera ng Lanao del Sur ay ang Marawi City. Ito ang sentro ng pangangalakal, pangkultura at pang-edukasyon ng mga Maranao. Ang Darangan, na isa sa mga sikat at matandang epiko ng Pilipinas na naglalarawan ng di pangkaraniwang kasaysayan ng pag-ibig, ay isa sa mga bahagi ng kulturang Maranao. Gayon din ang bahay ng mga Maranao na tinatawag na Torogan. Ito ay isa sa mga national cultural treasure ng ating bansa. At ang Sari Manok, ang sikat na makasaysayang ibon ng mga Maranao na naging simbolo ng kanilang sining, ay ilan lamang sa mga kulturang Maranao. Ngayon ay dumako na tayo sa akdang ating babasahin. Ito ay pinamagatang Lalapindigowai, kung bakit maliit ang bewang ng putakti, batay sa pananaliksik ni Dr. Nagsura Madale. Si Lalapindigowai na isang putakti ay isang masipag na magsasaka. May dalawa siyang asawa, sina Odang, isang hipon, at si Orak, isang itlog. Tulad ng ibang Maranao, hindi lamang siya masipag na magsasaka, kundi isang tapat na asawa. Nagsusumikap siyang magtrabaho upang mapakain ang dalawa niyang asawa. Isang araw, nagwika siya sa mga asawa niya na dalhan siya ng pananghalian sa bukid nang sa ganoon ay di masayang ang kanyang oras sa pag-uwi. Nagkasundo at nagpasya ang dalawa niyang asawa na mula noon ay dadalhan siya ng pagkain sa bukid. Pagkaraan ng maraming araw at buwan ng paghahatid ng pagkain, nagsawa ang mga asawa ni Lalapindigowai. Sa daan papuntang bukid, nagalit si Odang at tumangging magdala ng pagkain. Si Orak ay ayaw ding maghatid ng pagkain. Nagalit si Odang at nagsimula itong magdadadamba hanggang sa ito'y mahulog sa kaserola at magkulay pula ang balat. Naawa si Ora kay Odang dahil ito ay naluto kaya't ipinagheli niya ito. Sa di sinasadya, tumama siya sa bunganga ng kaserola at siya'y naluto rin. Samantala, si Lalapindigowai ay ginutom sa kahihintay sa kanyang dalawang asawa. Pagkaraan ng ilang oras ng paghihintay, nagpasya siyang lumakad pa uwi. Sa daan,
Nakita ng gutom na si Lapindugawa'i ang basag na kaserola at ang mga asawa niyang naluto. Galit siya sa mga asawang tamad at sa kaparusahang tinanggap ng mga ito. Gutom na siya, kaya hinigpitan niya ang kanyang sinturon. Simula noon, ang baywang ni Lapindugawa'i ay lumiit dahil batid niyang wala na siyang mga asawang magluluto para sa kanya. Lapindugawa'i, kung bakit maliit ang bewang ng putakti. Pabula ng Maranao batay sa pananaliksik ni Dr. Nagsura Madale. Ngayon ay sagutin mo ang sumusunod na gawain. Katauhan sa tauhan. Magsaliksik ng larawan sa internet na higit nakakatawan sa 3 tauhan sa pabulang ating binasa. Ipaskil ang larawan sa sumusunod na grapikong pantulong at saka ilarawan ang bawat isa sa pamamagitan ng kanilang katangian at ugnayan sa isa't isa. Sagutin mo ang mga sumusunod
natatapos ang ating aralin. Marahil ay napalawak mo na ang iyong kaalaman at pag-unawa ukol sa pabulang Maranao sa pamamagitan ng akdang Lalapin de Guwai. Marahil ay napag-alaman mong may mga aspekto ng kulturang Maranao ang posibleng maging taliwas sa paniniwala ng iba. Batid mo ring sinasalamin ng pabula mula sa Mindanao hindi lamang ang karanasan, pangarap, pag-iisip at damdamin, kapaligiran at kultura ng mamamayang Mindanao, kundi maiuugnay din ang mga ito sa kasalukuyang lipunang Pilipino. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli nating pag-aaral. Paalam!